Hello mga idol! Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, makikita natin na may mga kupal na dumating habang nag-ensayo ang ating bida. Bumalik tayo sa nakaraang buhay ng ating bida. Makikita natin ang pagbagsak ng mga libro at ang may kagagawan nito ay ang mga kupal na mukhang may mga binubuli at ang binubuli pala ng mga kupal na ay ang ating bida na si Yosong. Habang nakahiga si Yosong ay inaapakan ng kanyang ulo ni Kupal at pinapatahimik siya nito samantalang ang ating bida ay walang kalaban-laban at nakakaawa tignan. Umupo si Kupal at sinasabihan si Yosong na kapag kakausapin siya ay dapat magpaalam muna siya bago siya pansinin at ang ating bida naman ay napapasabi na hindi naman daw masama ang maghilo sa kapwa niya disipolo. Sinasabihan ni Kupal si Sanchol na magbantay at tignan na ang labas na sinang ayaw na naman ni Sanchol. Agad naman pinagsusuntok ang ating bida ni Kupal at sinasabihan siya na dapat alam ni Yosong na hindi sila magka-level kaya wala si Yosong karapatan na basta-basta kausapin si Kupal. Habang hawak ang espada na kahoy ay naalala ni Yosong ang lahat ng mga pinagdaanan niya noon sapagkat ang hawak niya na wooden sword ay ang pagmamay-ari ni Kupal na ang pangalan ay Jindo Gong at sa dami-dami ng espada ay yung kay Kupal pa talaga ang nahiram niya. Tinanong ni Jindo ang isa niyang kasama kung ano ang background ng ating bida at agad naman sinagot ng kasama niya na ang alam lang nila ay galing sa Soan si Yosong. Biglang sumigaw ang isa pang kasama ni Jindo at sinasabihan si Yosong na ibaba ang hawak niya na espada na kinagulat naman ng ating bida dahil di niya napansin ang mga kupal. Habang nagagalit ay papasugod ang isang kasama ni Jindo na agara naman pinigilan ni Jindo. Sinabihan niya ang kasama niya na huwag sila mag-uumpisa ng gulo sapagkat may nanonood sa kanila. Habang nasa taas ng gusali ay may tao na nakaupo at nagmamasid. Si Taigong pala ang nagmamasid at nagtataka naman si Jindo kung bakit pinapanood ni Taigong maghensayo ang ating bida sa gantong oras. Sinabihan ni Jindo na mauna na umalis ang mga kasama niya sapagkat kakausapin niya ang ating bida ng mag-isa. Naging alerto naman agad si Yosong at ang pakiramdam niya ay may masamang mangyayari at di siya mapakali sa power level ni Jindo. Level 8 si Jindo, isang level lang ang pagitan nila ni Giho. Kinausap na ni Jindo si Yosong at nagpakilala ito sa kanya na si Jindo ay ang head disipolo galing 9 sects. Alam ni Yosong na hindi basta-basta nagpapakilala si Jindo at kapag malaman nito na hindi maganda o mataas ang background ni Yosong ay sigurado pahihirapan siya nito. Habang inaabot ang kamay ay tinatanong ni Jindo si Yosong kung saang 9 sects na bibilang ang ating bida. Subalit agad lang inabot ni Yosong ang espada sa kamay ni Jindo na ikinagulat niya. Sinabi ni Yosong na hindi na importante kung saan siya nanggaling na kinagulat at kinainis ni Jindo. Lumapit si Jindo sa ating bida habang sinasabi na ang best candidate para ay walang kwenta at hindi nabibilang sa anumang presteryosong pamilya. Kaya pala daw hindi marunong gumalang si Yosong sa senior disciple niya. Binulong ni Jindo na dapat ay kumilos ng maayos ang ating bida at matuto siya lumugar dahil isa lamang siyang mababang uri ng tao. Sinabi naman ni Yosong na marami siya mga naririnig sa Chongsong Sect kung saan nanggaling si Jindo at may pahabol na sana magka-sparring sila balang araw. Nagpaalam na ang ating bida kay Jindo at umalis na siya. Habang papaalis ay malakas na tumitibok ang puso niya at pinapangako niya nagtatalunin niya si Jindo, sa ngayon ay mag-training muna siya. Tinignan ni Jindo kung nagmamasid pa din si Taegon subalit sa pagtingin niya ay wala na ito. Habang hawak ang espada ay napansin ni Jindo na may gasgas ang espada niya na kinakainis niya. Sa kalaliman ng gabi ay di makatulog ang ating bida. Pumapasok sa isip niya na ang Chombong Academy ay may mga inapo o descendants galiang sa mga branch houses ng 9 sects pati na din mga piling mga malalaking pamilya na nais makaanib. Ang karamihan sa mga ito ay binigyan na ng maaga o garantisadong makakapasok sa academy. Last year ang best candidate ay nanggaling sa Chongsong Sects at ito ay si Jindo. Sa ngayon ay si Jindo ang pinakamalakas na disipolo na kung saan ay ito ang inaya ni Yosong ng laban kaya hindi siya makatulog sa kakaisip kahit na si Yosong ang best candidate ngayong taon ay napakahirap pa din sa kanya na makisama kay Jindo dahil sa mababa niyang pananggalingan. Habang nag-training ay napapatanong na lang si Yosong na kung si Giho ang nasa kalagayan niya, ano kaya ang gagawin nito? Sigurado si Yosong napapatunayan ni Giho ang sarili niya gamit ang kanyang lakas. Hindi man siya si Giho pero siya ang best candidate ngayon at gagawin niya ang lahat para mas lalo pang lumakas. Ramdam na ni Yosong na hindi na kinakaya ng mga paa niya. Habang pinagpapawisan ay masaya si Yosong habang nakatingin sa stats niya na mas lumalakas. Habang ginagawa ni Giho ang kanyang parusa sa pagkakalate ay nagulat siya. Ang kinagulat niya pala ang paglapit ni Yosong sa kanya. Namamangha si Yosong sapagkat ang level na ni Giho ay level 10 at naiinis din siya kasi di niya malaman kung anong level na siya. Napapaisip ang ating bida kung may paraan ba daw para makahabol siya sa lakas.
Sa gusali ni Master Ma kinakausap niya ito kung may paraan ba daw para manalo siya kay Giho subalit ang tugon nito ay kailangan niya magpalakas para matalo si Giho. Ang pagkakaiba sa lakas ay nakakaapekto sa bilis at depensa. Ang tanging paraan upang malampasan ito ay ang pagkakaroon ng magandang hugis ng katawan mga muscle subalit may paraan din para ma-overpower ang kalaban, ito ay sa pamamagitan ng pag-a-adjust ng fighting style depende sa ginagamit ng kalaban. Tinanong pere ni Master Ma si Yosong kung seryoso ba talaga siya na talunin si Giho. Napanood ni Master Ma ang laban nila at alam ni Master Ma na marami pang mai-improve si Yosong subalit may isang paraan si Master Ma na alam kung paano siya mananalo kapag natutunan niya ang Gi Ascension Techniques. Kung saan ito ang ituturo ni Master Ma sa ating bida ngayong araw. Nag-umpisa na mag-training si Yosong kasama si Master Ma na habang naka-horse stand ay may nakapatong sa ulo niya na balde na may tubig at makikita natin sa mukha ni Yosong ang hirap sa training niya at ang training na ito ay para sa energy niya. Ang pagsubok na ito ng pagtitiis ang magiging perpektong pagsasanay para sa katawan ng ating bida. Napagtatanto din ni Yosong na tama si Master Ma kasi patuloy ang pagtaas ng G-power niya. Napapapahanga si Master sapagkat kinaya ni Yosong magtiis ng 2 oras na samantalang ang ibang disipolo ay di man lang inaabot ng 30 minutes. Ito rin ay perpekto para kay Yosong na mas umunlad habang pinaparusahan. Pinapasunod na ni Master Ma ang ating bida para umpisahan na ituro ang teknik habang gusto pa ni Yosong na magpatuloy para mas mapataas niya pag ang G-power niya. Habang nasa harap ng puno ay sinipa ito ni Master Ma na kinawasak ng puno at namamangha si Yosong dahil nawasak ito sa isang tira lang. Ang galaw na pinakita ni Master Ma ay ang 1000 Army Swing na mas pinalakas ng energy. Mas malakas ang energy, mas malakas ang atake. At kapag naman mas pinukas ang energy sa iisang punto. Subalit napatigil si Master Ma nang makita si Soso kaya mas napagdesisyonan niya na ipakita na lang ito ni Soso na kaedad niya. Tinawag ni Master Ma si Soso at pinalapit sa kanila. Sinabi ni Master Ma na si Soso ang magpapakita kung paano umatak gamit ang pag-focus ng energy na kinagugulat naman ni Soso kasi di niya maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Sinabi ni Master Ma kay Soso na ipakita sa ating bida kung paano gawin ang Chonbong Technique Piercing Kick. Pumayag si Soso dahil chance na niya mapakita ang kakayahan niya kay Yosong at tinanong niya si Master Ma kung saan niya ito susubukan na itinuro naman ni Master Ma ang isang malaking bato. Pumadyak at ginamit na ni Soso ang Chonbong Martial Art Technique Piercing Kick na ikinawasak ng bahagya ng bato sa lakas ng pagkakasipan ni Soso habang tinuturo kay Yosong kung paano ito gawin. Nakinagulat naman ni Yosong sa lakas ng pagsabog at napapahanga naman si Master Ma at sinasabihan niya si Soso na sa susunod mawawasak na niya ang buong bato. Namamangha pera ng ating bida sapagkat wala siya noon natutunan na kahit anong secret technique at ang natutunan niya lang noon na technique ay ang Socheong sword style. Habang makikita natin ang pagyayabang ni Soso na magiging ace siya sa Dragon Phoenix exam na DC ng ayon na ni Master Ma sapagkat marami pa dapat matutunan si Soso para maging ace sa Phoenix exam. Masaya ang ating bida sapagkat may kakayahan na siya matutunan ng mga Chonbong techniques na pinapasa lamang sa mga main DC polo. Patuloy sa pag-training ang ating bida habang ginagabayan ni Master Ma at kailangan niya makontrol ang kayang energy. Naiinis ang ating bida dahil di pa rin niya magawa ito. Sinasabihan siya ni Master Ma na huwag magmadali at unahin muna pag-aralan ang paggamit ng espada. Nagulat ang bida dahil tumaas ang G niya sa paggamit ng wooden sword. Tinatawag ni Soso si Yosong na sumama na sa kanya dahil tapos na ang vitality training nila at pupunta na sila sa next class. Habang naglalakad ay pinapaliwanag ni Soso kay Yosong ang mga bagay-bagay nang bilang may nakasalubong sila at ito ay ang kupal na si Jindo. Hinaranggan sila ng grupo ni Jindo na kinakainis ng ating bida habang pinagtataka naman ni Soso bakit nandito sila Jindo. Sinabi ni Jindo kay Soso na wala siya sa mood makipag-usap kaya umalis na lang daw si Soso at huwag na makialam. Kinagalit naman ni Soso ito. Lumapit si Jindo sa ating bida para maituloy na nila ang sparring na sinasabi ng ating bida nung huli nilang pagkikita. Napapaisip na lang ang ating bida na hinintay talaga siya sa mapunumukang pinagplanuhan na talaga. Tinatanong siya ni Jindo kung anong problema na ang ating bida naman ang unang nag-aya ng sparring. Tumitingin-tingin sa palagid ang ating bida habang napagtatanto niya na pinapalibutan na sila ng mga alagad ni Jindo. Sinabi ng ating bida na mukhang naghanda si Jindo para lamang batiin siya. Sinabi naman ni Jindo na huwag siya mag-alala nandito lang ang mga alagad niya para manood, huli na daw para tumakas pa. Naghanda si Jindo ng isang atake gamit ang daliri na kinagulat ni Yosong at Soso at habang papalapit ang atake ni Jindo ay bahagyang nakailag ang ating bida dahil na din sa tulong ni Soso sa pagharang ng mga kamay ni Soso sa atake. Nabigla at nagagalit ang ating bida sa biglaan pag-atake ni Jindo.
Naiinis din si Soso at tinatanong si Jindo kung para saan yon dahil napakadelikado ng atake na yon. Mayabang naman na sinasabi ni Jindo na dapat hindi mahihirapan ng ating bida na iwasan yon dahil siya ang best candidate. Alam ng ating bida na sigurado malaking pinsala ang makukuha niya kung tinamaan siya ng atake na yon at buti na lang ay natulungan siya ni Soso. Makikita natin sa mga mata ng ating bida ang determinasyon at habang hawak ang espada ay alam niya na nababalisa na si Jindo at ang tanging alam lang ni Jindo sa kanya ay siya ang best candidate pero di niya alam kung ano ang mga skills ng ating bida. Naiirita si Jindo habang tinitignan si Yosong na naghahanda para sa laban. Biglang may lumabas na mission at ang mission na ito ay ang pagtalo kay Jindo. Masaya si Yosong sa paglabas ng mission sapagkat alam niya na nababalisa na si Jindo at ito na rin ang pagkakataon niya dahil nasa kanya ang advantage kaya pumayag na si Yosong sa laban. Tinatanong ni Yosong kung lalaban ba si Jindo nang walang hawak na espada na kinagulat naman ni Jindo. Sinabi ng ating bida na mag-sparring na sila ngayon na mismo dito sa lugar nato. Hindi alam ni Jindo bakit masyado confident ang ating bida ngayon pero ngayong araw ay bubugbogan niya ito habang hinihingi niya ang espada sa alagad niya. Mag-uumpisa na ang sparring ng dalawa at habang magkaharap ay nagpapakiramdaman ng dalawa, nasa isip ni Yosong na malakas si Jindong at kailangan niya maiwasan ang unang atake nito. Naghanda na si Jindo at bigla itong umatake gamit ang Chonbong martial art technique Taeyul Slash at makikita natin na sobrang bilis at lakas ng atake nato na bahagyang nakaiwas ang ating bida pero ramdam niya ang lakas ng atake nito. Biglang naglunsad ulit ng isa pang atake si Jindo na may planong tapusin na ang laban at ginamit niya ang Heavenly Earth Slash na naiwasan naman ng ating bida sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Nagulat si Jindo dahil naiwasan ito ng ating bida at habang nasa ere ay naghanda ang ating bida mag-counter-attack at ginamit na niya ang Tri-Principal Sword Style Titanic Mountain Crusher na naiwasan din naman ni Jindo. Nang hinayang ang ating bida at napagtatanto niya na di pera niya kaya palabasin ang energy niya tulad ng kung paano palabasin ito ni Giho. At makikita natin na nabigla si Jindo sa atake na yon. Mapang-asar naman tinatanong ng ating bida si Jindo na kung nasurpresa ba daw ito sa pag-iwas niya na kinagalit naman ni Jindo. Naiinis na umatake si Jindo at sinasabihan ng ating bida na huwag masyadong mayabang na kinatutuwa naman ng ating bida sapagkat mas nakakalamang na siya at alam niya na ang mga taong sobrang ipinagmamalaki ang kanilang pamana ay may pare-parehas na kahinaan at ito ay ang habits. Nagsisimula silang ulitin ang mga trick na iyon sa labanan hanggang sa ma-develop nila ang tricks at maging bad habit. Malaki ang pagkakaiba ni Jindo kay Giho dahil sa dating buhay ni Yosong ay maraming beses na niya nakita kung paano lumaban si Jindo. Habang nakikita natin na naiinis si Jindo dahil hindi niya matamaan ang ating bida sa dami ng mga atake na ginagawa niya. Habang iniiwasan ng ating bida ang mga pag-atake ni Jindo ay pinagtatawanan niya ito. Nagagalit na si Jindo dahil nakikita niya na pinaglalaroan lang siya at tinatawanan. Sa sobrang galit ay nagpalabas na ng malakas na aura si Jindo na ikinabigla naman ng ating bida. At agaran na umatras at lumayo ng bahagya ang ating bida kay Jindo na ikinainis naman ni Jindo dahil alam ni Yosong ang lahat ng kanyang mga atake. Habang makikita natin ang pagkabigla nila Soso at ang alagad ni Jindo sa pinapakita ng ating bida, di man masyado mabilis si Yosong pero nahuhulaan at nagagawa niya iwasan lahat ng atake ni Jindo. Di pa rin makapaniwala si Soso kasi alam niya na mas malakas si Jindo pero paano naiiwasan ng ating bida ang lahat ng atake na para bang nakikita ni Yosong ang mga mangyayari. Wala na lang masabi ang isang alagad ni Jindo sa nakikita niya. Naiinis si Jindo sapagkat di man lang siya mapagbigyan na makatama kahit isang beses at naalala niya nang malaman niya noon na naglaban si Yosong at Giho sa unang araw nila sa academy. At kinuwento ng isang alagad niya na ang nanalo sa laban ng dalawa ay si Giho subalit nanalo si Giho dahil ginamit ito ang Wind Blast. At di makapaniwala si Jindo na nakakagamit ng Wind Blast si Giho. Makikita natin na sobrang nagagalit na si Jindo. Tinanong ng ating bida kung may problema ba na ikinainis lalo ni Jindo. Naghanda na ng pag-atake si Yosong at gagamitin na niya ang energy niya para mas mapalakas pa ang atake niya para matapos na niya ang laban. Biglang sumugod si Jindo na ikinagulat ng ating bida sapagkat mas bumilis at lumakas ang mga atake nito na nagpaatras sa kanya. Habang naghahanda ay sinabi ni Jindo na ipapakita niya sa ating bida kung paano gamitin ng maayos ang Mountain Crusher at itinaas na niya ang kanyang espada at ginamit ang Great Titanic Mountain Crusher na ikinatuwa ng bahagya ng ating bida dahil ito na ang inaantay niya. At naghanda na si Yong sa pag-counter habang nag-iipon mas malakas na energy at gagamitin niya ang Thousand Army Swing. Nagkasalpukan na nga ang kanilang mga sandata at sa lakas ng mga atake nila ay maririnig sa buong lugar ang lakas ng salpukan nila.
Sa lakas ng salpukan ay makikita natin ang pagkawasak ng espada ni Jindo na ikinabahala niya at ikinagulat naman ng mga nanonood habang seryoso pa din ang ating bida. Samantalang habang nasa ere si Jindo ay naghanda ito at maglulunsad pa ng isa pang atake na sinabayan din naman ng ating bida subalit tumama ang dalawang daliri ni Jindo sa vital point sa braso ni Yosong na naramdaman ni Yosong ang sakit at napasaygowe siya sa galit at naglansad ng huling atake gamit ang Thousand Army Swing na direktang tumama kay Jindo na ikinasigaw ni Jindo sa sakit dahil nagkawasak-wasak ang boto nito sa ribs na kinagulat ng lahat ng manunood dahil di sila makapaniwala. Tumalsik si Jindo ng malayo sa lakas ng atake ng ating bida na tuluyan na din na ikinapanalo ng ating bida. Habang nakahandusay sa sahig ay di makapaniwala si Soso na nanalo si Yosong at masaya si Yosong dahil natapos niya ang mission at nagawa niya rin mailagay ang G niya sa huling atak niya. Habang natutulala pa din si Soso sa mga nakita niya ay makikita natin ang isang alagad ni Jindo na balak atakihin si Soso patalikod ay may biglang humawak sa kamay niya at nang hamarang ng atake na yun ay si Giho. Humihingi ng sorry ang alagad ni Jindo sa pagtatangka na patagang atake. At si Soso naman ay nagtataka bakit nandito si Giho. Habang natataranta ang mga alagad ni Jindo at papatakas na ay sinasabihan naman ni Giho si Soso na dapat lagi babantayan ang likod niya na kinakagalat naman ni Soso at tinatanong niya kung bakit nandito si Giho kung naligaw ba ito kaya napadpad dito. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa ay di makapaniwala si Yosong, namamangha siya sapagkat nagawa niyang mas lumakas sa maikling oras. Masaya ang ating bida sapagkat natanggap niya ang reward sa mission at nakaganti na din siya sa lahat ng pinagdaanan niyang hirap noon sa dati niyang buhay sa kamay ni Jindo gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa wakas natalo niya si Jindo Gong. Si Kupal.